Ang Diyos ay may dalawang bahagi. Ang unang bahagi ay ang ulo ni Hesukristo. Sa 1 Corinthians 11:3, ang ulo ni Hesukristo ay Diyos. Sabi doon, ang ulo daw ni Hesukristo ay ang Diyos. At kung sino naman si Hesukristo o na anak, sabi ng Isaiah 53:1 hanggang dulo, pero dito sa 1, sabi niya na, who hath believed our report, and to whom is the arm of God revealed. Ito si Hesukristo, kung babasahin natin ang whole chapter. Si Hesukristo daw ay siyang bisig ng Panginoon. Kaya ang ulo at ang bisig ay silang nagtatrabaho sa isang Diyos. Ang ulo ni Hesukristo at ang anak na siya si Jesucristong anak, ito yung kapangyarihan. Kaya sinabi ko na ang opisina sa Diyos ay dalawa. At tingnan natin sa Jeremiah 10:12. Sabi doon na, He hath made the earth by His power, and He established the world by His wisdom. Dalawa ang nagtatrabaho dito, pero iisang Diyos. Ang kaniyang kapangyarihan at ang wisdom. At dito natin makikita ang ibig sabihin ng John 8:28. I do nothing of myself, but the Father hath taught me, I speak these things. Ibig sabihin, nanggagaling sa Ama ang ginagawa ng anak o sinasalita ng anak. Kasi nga, ulo ang Diyos o wisdom ang Diyos at kapangyarihan ang anak. Kaya dalawa sila na nagtatrabaho. At ito ang isang patunay. John 5:17. Gumagawa ang Ama at ako'y gumagawa, sabi ni anak na Jesucristo. Totoo naman, kasi magkasama sila. At sa John 14:10, Father is in me, and I am in the Father. Ito, na ipapakita na sila'y magkasama. Ngunit hindi iisa. Dalawa silang gumagawa sa iisang Diyos. Katunayan dito sa John 5:3, I came in my Father's name. Kaya ang pangalan pala ng anak ay siyang kanyang pangalan. Iisa ang pangalan nila. Dito natin makikita na iisa sila. Ngunit dalawa silang nagtatrabaho, pero magkasama sila palagi. Matthew 28:19. Pumayok kayo sa lahat ng lupa, turuan sila at bautisaran sa pangalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Tatlo ang sinabi niyang ibabautismo sa kanilang babautismuhan. Ngunit nung pumunta sila, mga apostoles,
sila ay nagturo nga. Pero nung magturo sila, sabi nila, mangagsisi kayo at magpabautisar sa pangalan ni Hesukristo. Ibig sabihin, si Hesukristo ang pangalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu. Kaya tama nga dito sa John 5:3, I came in my Father's name. Pangalan ng kanyang Ama ang kanyang pangalan. At sigurado ko na naunawaan ng mga apostolis. Kasi kung hindi nila naunawaan, itapon natin ang Biblia. Pero pag naniniwala tayong ang mga apostolis ay alam nila ang itinuro ni Hesukristo sa kanila at ito ang isinulat nila, huwag nating itapon ang Biblia, kundi sundin at unawain. Sa 1 John 5:20, sabi dito, alam natin na ang anak ay naparito at binigyan tayo ng pagkaunawa upang ating makilala ang totoo at tayo ay nasa Kanya na totoo sa makatuwid bagay ang anak na Hesukristo. Ito, anong totoo na ipinakilala ni Hesukristo kundi ang Ama at pati siya, silang dalawa. Ipinakilala niya ang totoo na ang Ama ay nasa Kanya at siya ay nasa Ama at silang dalawa. Ito ang tunay na Diyos dito. Sabi niya na ito ang tunay, sabi ng Scripture, ito ang tunay na Diyos, yung Ama at ang Anak, in everlasting life. Dito natin makikita na sila ay magkasama. At sa 1 Corinthians 1:24, Christ is the power of God in the wisdom of God. You see? Tingnan natin ito. Magkasama. Talaga, ang power at ang wisdom, sila ay magkasama. Ito ang Ama at ang Anak. Ito ang si Hesukristo. Si Hesukristo, magkasama itong pangalan. Itong dalawang opisina o dalawang bahagi, ang pangalan nila Hesukristo, ang wisdom at ang power o kapangyarihan. Huwag nating paghiwalayan na ang Ama ay ibang persona at ang Anak ay ibang persona. Kasi kung walang anak, kung iba ang anak na persona, ibang persona at ibang persona ang Ama, di dalawa na sila. At kung titingnan natin, itulad natin sa isang puno ng bayabas. Ang puno ng bayabas may bunga at may ugat. May ugat, ang ugat ay bayabas at ang bunga ay bayabas. Ngunit hindi sila hiwalay, iisang puno. Ganun ang isang persona na tinutukoy. Ang utak, ang ulo at ang wisdom at ang kapangyarihan, hindi magkahiwalayan.
Iisang persona yan. Kaya huwag natin dagdagan kasi dinagdag yung persona. Dito walang sinabing ibang persona o dalawang persona. Kung babasahin lahat natin ang kwan, sabi doon na ang Diyos ay iisa. Pero huwag nating sabihin na ang Ama ay siyang anak. Ang anak ay siyang Ama. Kasi may tinatawag talaga ang anak na Ama. Kaya huwag nating kontrahin ang nasa Biblia. Kayong nagsasabing itong oneness, sinasabi na ang anak ay siyang Ama. Iba talaga ang anak, iba ang Ama. Kasi ang tinutukoy ng anak na naging tao, ito yung nagsasabi na mayroon siyang Ama. Kasi yung kanyang wisdom, hindi natin nakikita. Ngunit ang kapangyarihan, iyon ang nakikita. Kasi mula ng lahat ng Old Testament at saka New Testament, hindi nakikita ang Ama kasi iyon ay wisdom. Hindi nakikita talaga. Kahit na kay Kristo, nasa anak ang Ama, hindi mo makikita. Kasi talagang hindi makita ang wisdom talaga. Ang makikita mo, iyong kapangyarihan. Kasi yung ginagawa niya, makita natin. Kaya yung kanyang kamay o bisig, iisa kasi ang ibig sabihin ng kapangyarihan. Kung titingnan natin, sinabing ang kaniyang salita ang siyang kapangyarihan ng Diyos. Kasi sa John 1:3, sabi doon na kung walang salita, walang nilalang. Iyon, doon natin makita na ang salita ay siyang kapangyarihan at siyang tinatawag na bisig ng Panginoon. Kasi kapangyarihan kung kahit anong halimbawa ang ihahalimbawa, kapangyarihan. Ngunit ang ibig sabihin ng kapangyarihan, siya ang ginagamit na panggawa kung ano ang gagawin ng anong ay iisipin ng wisdom. Yon. At dito sa Acts 4:12, walang ibang pangalang sa silong ng langit na ibinigay sa tao na sukat nating ikaligtas. Ito ang pangalan na Jesucristo. Iisa. Kaya kung dalawang persona, ano naman ang pangalan ng isa? Pero iisang persona kasi ang Diyos. Ngunit dalawa, may anak at may ama. Ngunit ang ama ay tinutukoy doon ay wisdom. At ang tinutukoy ng anak ay kapangyarihan. Kaya ako, isa akong halimbawa kasi ang image ng Diyos ay tayo. At ako ang isang halimbawa. Ang isip ko nagtatrabaho, kung ano ang iisipin ko, gagawa naman ng kamay ko. Ito ang kapangyarihan ko. Kahit limit lang ang kapangyarihan ko, ngunit meron ibinigay ng Diyos na aking kapangyarihan. Ang ginagawa, ang iniisip ng utak ko, ulo ko, siya ang ginagawa ng kamay ko. Sabi ng isip ko, magsulat ka, mag-video ka. Kaya isinulat ko at ito yung binibidyo ko.
Ngunit nanggaling sa utak ko ito at isinulat ko. Ang binasa ko sa Biblia, inisip ko na isusulat ko at ibibidyo ko. Ito ang halimbawa. Ngunit hindi ako dalawang persona, ako'y iisang persona. Ngunit dalawa ang nagtatrabaho sa akin. Aking isip at aking kapangyarihan. Sana maunawaan natin. Para hindi natin sasabihin dalawang persona ang Diyos o sasabihin natin ang Ama ay ang Anak. Ito ang mga doktrina ng mga relihiyoso. Nag-aaway-away pero silang dalawa na nag-aaway ay mali. Kung ating iisipin, tingnan natin sa Biblia, hindi tayo mag-aaway. Sundin lang natin. Huwag nating sabihin, huwag nating dagdagan at huwag nating bawasan. Ito ang gusto kong i-share. Maniniwala akong may question pero pwede naman kayong mag-question at hahanapin natin sa Biblia ang sagot. Salamat.